Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel? Sabi nila, ang pamilya ay nabubuo sa dugo. Pero paano kung ang tunay na pamilya ay hinahabi, hindi ng dugo, kundi ng mga pusong marunong maghilom ng sugat ng isa't isa? Ito ang kwentong magpapatunay na ang pinakamalalim na koneksyon ay isinisilang mula sa pinakamatinding pagsubok. May dalawang uri ng katahimikan sa Hacienda Silakbo. Ang una ay ang katahimikang maringal, ang uri ng kapayapaan na bumabalot sa malawak na lupain tuwing bukang liwayway, ang katahimikang binibili ng milyones. At mayroon ding ikalawang uri, ang katahimikan pagkatapos ng walang katapusang sigaw. Ito ang katahimikang halos nakakabingi, ang hininga ng kapaguran na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon matapos ang ilang oras na pag-iyak. Para kay Luntian Alpaz, ang ikalawang uri na lamang ang kanyang nalalaman. Shh! Tama na, Sinag. Please! Pakiusap ni Luntian. Ang boses ay paos at basag. Nanginginig ang kanyang mga braso habang karga ang isa sa kambal. Sa kabilang kuna, ang isa pa, si Ulap, ay walang tigil din sa pag-iyak. Ang kanilang mga tinig ay tila mga punyal na tumatarak sa bawat pader, sa bawat mamahaling muebles, at direkta sa puso ni Luntian. Isang buwan na mula nang pumanaw si Mahalina, ang kanyang asawa, ang ilaw ng kanyang buhay, at isang buwan na ring impyerno ang Hacienda Silakbo. Ang dapat sana'y pugad ng kanilang mga pangarap ay naging isang kulungan ng kalungkutan at nakabibinging iyak. Napatingin siya sa malaking larawan ni Mahalina na nakasabit sa dingding. Ang ngiti nito na dati nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayon ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Hindi ko kaya, Mahalina, bulong niya sa hangin. Hindi ko alam kung paano. Tumakbo ang kanyang mga daliri sa magulo niyang buhok. Ang dating makisig at respetadong bilyonaryo ay anino na lamang ng kanyang sarili. Maitim ang ilalim ng kanyang mga mata, lukot ang damit, at ang buong tindig niya ay sumisigaw ng pagsuko. Sir Luntian, mahinang tawag ni Manang Mayumi mula sa pintuan ng nursery. Nasa likod nito ang isang babaeng payat, nakayuko, at tila nahihiyang tumapak sa mamahaling sahig na gawa sa Nara. Narito na po ang bagong aplikante, si Habi Sinukuan. Tumingin si Luntian sa babae. Simple ang kasuotan nito, malayo sa karangyaan ng mansyon. Ngunit sa pag-angat nito ng mukha, may nakita si Luntian sa mga mata nito. Isang bagay na pamilyar, hindi awa, hindi paghanga, kundi isang malalim na pag-unawa, isang uri ng kalungkutang tila kumikilala sa sarili niyang pighati. Hindi siya nagsalita. Wala na siyang lakas para doon. Tumango lang siya, isang senyas para iwan na siya sa kanyang personal na impyerno. Ngunit hindi umalis si Habi. Dahan-dahan itong humakbang palapit, ang mga mata ay nakatuon, hindi sa kanya, kundi sa mga umiiyak na sanggol. Lalong lumakas ang iyak ni Sinag, ang sanggol na karga ni Luntian. Nagsisimula ng mangitim ang mga labi nito sa hirap ng paghinga. Nataranta si Luntian. Manang! Manang, tumawag ka ng ambulansya. Subalit bago pa man makakilos si Manang Mayumi, gumawa ng isang bagay si Habi na hindi inaasahan ng lahat. Lumapit ito at sa isang kilos na puno ng hindi maipaliwanag na kumpiyansa, marahan niyang kinuha si Sinag mula sa mga nanginginig na braso ni Luntian. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Luntian, handang bawiin ang anak. Ngunit natigilan siya. Inayos ni Habi ang pagkakakarga sa sanggol. Idinikit ang pisngi nito sa kanyang dibdib at nagsimulang maglakad-lakad sa silid habang marahang tinatapik ang likod nito. At pagkatapos, mula sa mga labi ni Habi, lumabas ang isang himig. Hindi ito isang kantang pambata na maririnig sa radyo. Ito ay isang himig na luma, simple at puno ng pananabik. Isang oyayi mula sa probinsya.
Isang awit na tila may dalang kapayapaan ng mga bukirin at kalmadong gabi. Ang bawat nota ay tila isang haplos, isang yakap na hindi pisikal. At nangyari ang milagro. Unti-unting humina ang pag-iyak ni Sinag. Ang mga maliliit nitong kamao na kanina'y mahigpit na nakakuyom ay dahan-dahang bumuka. Ang naninikip nitong dibdib ay nagsimulang gumalaw sa isang kalmadong ritmo. Hanggang sa ang iyak ay napalitan ng mahinang hikbi at di nagtagal ng isang mahimbing na paghinga. Natahimik ang buong silid, maging si Ulap sa kabilang kuna ay tila nakinig at dahan-dahang tumigil sa pag-iyak hanggang sa bumagsak na rin sa pagkakatulog. Isang katahimikang halos nakakabingi. Ang katahimikang pinapangarap ni Luntian sa loob ng isang buwan. Nakatayo si Luntian sa gitna ng silid, tulala. Nakatingin siya kay Habi na ngayon ay marahang inihiga si Sinag sa kuna sa tabi ng kapatid nito. Pinunasan ni Habi ang mumunting butil ng pawis sa noo ng sanggol gamit ang likod ng kanyang kamay. Sa mukha niya ay may bakas ng ngiti, isang nangiting malungkot ngunit puno ng pagmamahal. Doon sila nagtama ng paningin. Sa mga mata ni Luntian, may pagkamangha at hindi maipaliwanag na pasasalamat. At sa mga mata ni Habi, may habag. Isang malalim na habag na tila nagsasabing, "Naiintindihan ko ang sakit mo." Sa isang iglap, sa katahimikan ng silid na yon, naramdaman ni Luntian ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa. Isang maliit na sinag ng pag-asa. "Salamat." Halos pabulong na, sabi niya. Tumangulang si Habi, isang mahiyaing pagkilala sa kanyang pasasalamat. Ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang nabasag ng isang boses mula sa pintuan. "Luntian, narinig kong hindi na sila umiiyak. Anong nangyari?" Pumasok si Dr. Dagsin Balagtas, ang pediatrician ng kambal at matalik na kaibigan ng yumaong si Mahalina. Perpekto ang ayos nito, mula sa plansadong puting coat hanggang sa makintab na sapatos. Ang kanyang presensya ay isang matinding sampal sa magulong anyo ni Luntian. Ngumiti si Dagsin, isang ngiting puno ng propesyonal na pag-aalala. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin kay Habi na nakatayo pa rin sa tabi ng kuna, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang malamig at matalim na sulyap ang dumaan sa kanyang mga mata. Napakabilis, halos hindi mahahalata, bago ito muling napalitan ng isang peking ng ngiti. "At sino naman siya?" tanong ni Dagsin. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng awtoridad. Sa mga sumunod na araw, tila bumalik ang buhay sa Hacienda Silakbo. Ang presensya ni Habi ay parang isang mahinahon, ngunit tuloy-tuloy na agos ng tubig na dahan-dahang nililinis ang kalat at kalungkutan sa mansyon. Hindi lang ang kambal ang kanyang inalagaan, kundi pati na rin ang buong bahay. May mainit na kape na laging naghihintay kay Luntian tuwing umaga. Ang mga silid na dati madilim at malungkot ay muling nasinaga ng araw dahil laging bukas ang mga kurtina. Higit sa lahat, ang yak ng kambal ay napalitan na ng mga ungol ng kasiyahan at malulusog na hagik-gik. Si Habi lang ang may alam kung paano patahanin si Ulap kapag ito'y sinusumpong at kung anong himig ang paborito ni Sinag. Para siyang isang manghahabi na maingat na pinagdurugtong ang mga naputol na sinulid ng kanilang pamilya. Isang hapon, naabutan ni Luntian si Habi sa hardin. Karga nito si Sinag habang itinuturo ang mga paru-paro na dumadapo sa mga bulaklak. "Tingnan mo, Sinag." "Ang ganda," mahinang sabi ni Habi sa sanggol. Malayang-malaya silang lumipad. May ngiti sa mga labi ni Habi. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng lungkot, isang pamilyar na kalungkutan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Luntian ng kuryosidad. Sino nga ba ang babaeng ito? Ano ang kwento sa likod ng mga matang tila nakakita na ng libu-libong pighati? "Habi," tawag niya. Lumingon ito, bahagyang nagulat. "Sir Luntian, mukhang masaya sila sa'yo," sabi ni Luntian. Tumango patungo sa sanggol
na ngayon ay payapang nakasandal sa dibdib ni Habi. Mababait po silang mga bata, sir. Kailangan lang po nila ng kalinga. Sa salitang kalinga, naramdaman ni Luntian ang isang kirot, isang bagay na alam niyang hindi niya maibigay ng sapat. Sa mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ang mag-inang tignan, naramdaman ni Luntian ang isang gaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay madaling sirain. Kinagabihan, dumating si Dagsin para sa lingguhang check-up ng kambal. Habang sinusuri niya ang mga sanggol, hindi niya maiwasang magparinig. "They look stable," sabi niya kay Luntian habang nakatalikod kay Habi. "Pero we have to be extremely careful, Luntian. Ang immune system nila ay very fragile pa. Isang pagkakamali lang, a single exposure to a foreign bacteria, pwedeng maging fatal." Ang mga salitang fatal ay tumatak sa isip ni Luntian. Nang nasa opisina na sila para mag-usap, doon na inilabas ni Dagsin ang kanyang tunay na sadya. "I'm a bit concerned about your new help." Simula niya, maingat ang pagkakapili sa mga salita. "Si Habi? Bakit? She's been a miracle worker, Dagsin." "I know, and I'm happy for you really. Pero bilang doktor nila at bilang kaibigan mo at ni Mahalina, I have to be honest." Huminga siya ng malalim, tila nag-aalangan. "Alam mo ba ang background niya? Where did she come from exactly? Barangay Ginhawa, right? I looked it up. It's a remote village. Walang proper sanitation. Ang healthcare system ay questionable." "What are you trying to say?" Tanong ni Luntian. Nararamdaman na ang pagkabahala. "Ang sinasabi ko lang, she could be a carrier. Pwede siyang may dalang mga sakit na hindi natin alam, na maaaring hindi naman delikado sa kanya. Pero sa kambal, it's a ticking time bomb, Luntian." Ipinakita ni Dagsin ang kanyang tablet, puno ng mga medical journals at statistics tungkol sa mga sakit na nakukuha sa mga probinsya. Ginamit niya ang mga komplikadong terminolohiya: cross-contamination, asymptomatic carriers, environmental pathogens, na lalong nagpatindi sa takot ni Luntian. "Hindi ko sinasabing masama siyang tao." Paglilinaw ni Dagsin, ang boses ay puno ng pekeng simpatiya. "Ang akin lang, ang kalusugan ng mga anak mo, ang pinakaimportante. We can't afford any risks. Baka mas mabuti kung limitahan ang physical contact niya sa kanila." Ang mga salita ni Dagsin ay parang laso na dahan-dahang kumalat sa isip ni Luntian. Ang pag-asang naramdaman niya ay napalitan ng takot. Ang pagtitiwalang nagsisimula ng mabuo ay nabahira ng pagdududa. Kinabukasan, naramdaman agad ni Habi ang pagbabago. "Habi, bago mo hawakan ang mga bote, siguraduhin mong nakasterilize ng 3 beses." Utos ni Luntian. "Opo, sir. Ginagawa ko na po yun." "At magsuot ka ng face mask kapag papasok ka sa nursery." Natigilan si Habi. "Pero sir, basta sundin mo na lang." Madiin na, sabi ni Luntian, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nasaktan si Habi. Ang bawat utos ay tila isang pader na itinatayo sa pagitan niya at ng mga batang napamahal na sa kanya. Ang mga yakap ay napalitan ng tingin mula sa malayo. Ang mga oyayi ay kinakanta na lang niya mula sa labas ng pintuan. Isang gabi, hindi na natiis ni Habi. Naririnig niya ang mahinang pag-iyak ni Ulap mula sa loob. Kumatok siya. "Sir Luntian?" Binuksan ni Luntian ang pinto. Mukha niya ay pagod na naman. "Bakit?" "Baka po may maitutulong ako. Baka po gusto lang niyang..." "Kaya ko na," putol ni Luntian. "Magpahinga ka na." At isinara niya ang pinto. Nakatayo si Habi sa labas ng nakasarang pinto. Ramdam ang lamig ng kahoy at ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang nagawa. Ang tanging alam niya, ang koneksyon na akala niya'y nabubuo na, ay bigla na lang pinutol. Sa loob ng silid, nabigo si Luntian na patahanin si Ulap.
Napaupo na lang siya sa sahig, hawak ang telepono. Tinawagan niya si Dagsin. Hindi siya tumitigil sa pag-iyak, Dagsin. Anong gagawin ko? Sinabi ko na sa'yo, Luntian. Sagot ng kalmadong boses sa kabilang linya. Hayaan mo lang ako ang mag-alaga sa kanila. I told you, that woman is a risk. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Luntian. Huminga siya ng malalim. Ang mukha ay puno ng pighati at pagkalito. Lumabas siya ng nursery at hinarap si Habi na naghihintay pa rin sa labas. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tinitigan siya ni Luntian at sa isang boses na malamig at walang emosyon, binitawan niya ang mga salitang dudurog sa puso ni Habi. Simula bukas, Habi, ang trabaho mo na lang ay magluto at maglinis. Ayokong makita kang malapit o humahawak kina Ulap at Sinag. Naintindihan mo? Hindi nakasagot si Habi. Ang tanging nagawa niya ay tumango, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Sa likod niya, patuloy ang pag-iyak ni Ulap. Isang tunog na ngayon ay tila sumisisi sa kanya. Naging isang multo si Habi sa loob ng hasyenda Silakbo. Ang mga kamay na dati puno ng kalinga sa mga sanggol ay abala na lamang sa paglilinis ng mga bagay na walang buhay. Ang kanyang boses na dati umaawit ng oyayi ay naging tahimik. Bawat araw ay isang parusa. Ang marinig ang iyak ng kambal mula sa malayo. At wala siyang magawa. At gaya ng inaasahan, bumalik ang impyerno sa mansyon. Walang sino man, kahit si Luntian, ang makapagpatahan kina Ulap at Sinag. Ngunit ngayon, may idinagdag na pag-aalala. Nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang sintomas ang kambal. Luntian, tingnan mo ito. Natatarantang tawag ni Luntian isang umaga. Ipinapakita ang braso ni Sinag. May mga maliliit at mapupulang butlig na kumalat sa balat nito. Maging si Ulap ay naging iritable. Hindi makatulog ng maayos at palaging umiiyak na tila may masakit. Agad na tinawagan ni Luntian si Dagsin. Ilang minuto lang, dumating ito na tila isang anghel na tagapagligtas. Maingat niyang sinuri ang kambal. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na propesyonal na pag-aalala. "This is what I was afraid of," sabi niya sa isang seryosong tono habang tinitingnan ang mga pantal sa balat na ng mga bata. "These symptoms, they're not just simple allergies. This is something genetic." "Genetic? Anong ibig mong sabihin?" Gulat na tanong ni Luntian. Umupo si Dagsin sa tabi niya. Ang kilos ay tila nagbibigay ng kapanatagan. Naaalala mo ba, Luntian, sa mga huling buwan ng pagbubuntis ni Mahalina? She was also experiencing unusual rashes and irritability. It's a very rare hereditary condition na ipasa niya sa mga bata. Isang matinding dagok ang naramdaman ni Luntian. Isa na namang masakit na alaala ng kanyang asawa. Isang pamana ng karamdaman. May lunas ba ito? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. "Wala pang formal na lunas," sagot ni Dagsin. At dito niya inilabas ang kanyang alas. "Pero dahil malapit ako kay Mahalina, I was privy to her treatments. May isang experimental compound na ginagamit sa kanya noon to manage the symptoms. I can recreate it. Isang special vitamin blend." Para kay Luntian na nalulunod sa takot at pag-aalinlangan, ang mga salita ni Dagsin ay tila isang salbabida, isang sagot, isang pag-asa. "Gawin mo, Dagsin. Gawin mo ang lahat." Kinabukasan, bumalik si Dagsin na may dalang isang maliit na botelya na naglalaman ng isang malinaw na likido. Walang label. "Ito na," sabi niya. "A few drops in their milk every 4 hours. This should stabilize them. But you have to be precise, Luntian. Ako lang ang nakakaalam ng tamang dosage. It's better if I administer it myself." Pumayag si Luntian nang walang pag-aalinlangan. Ang tiwala niya kay Dagsin ay buo. Siya ang doktor, ang kaibigan ni Mahalina, ang tanging nakakaalam kung ano ang pinagdaanan ng kanyang asawa. Mula sa kusina,
Nanonood si Habi. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang pag-aalala sa mukha ni Luntian, ang tila kabayanihan sa kilos ni Dagsin, at ang maliit na botelya ng bitamina. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Isang kutob. Isang pakiramdam na tila pamilyar sa kanya. Isang pakiramdam ng panganib na natutunan niya mula sa sarili niyang mapait na karanasan. Sa unang pag-inom ng gatas na may halong bitamina, tila kumalma ang kambal. Nakahinga ng maluwag si Luntian. "See? I told you," sabi ni Dagsin na may ngiti ng tagumpay. Kailangan lang nila ng tamang pag-aalaga. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Nang gabing iyon, habang si Luntian ang nagbabantay, isang sigaw ang gumising sa buong kabahayan. Nanginginig na karga ni Luntian si Ulap. Ang maliit na katawan nito ay naninigas at bahagyang nanginginig. Ang mga mata nito ay nakadilat at tila balisa. Isang mild convulsion. "Dagsin! Dagsin, anong nangyayari?" Sigaw ni Luntian sa telepono. "Calm down, Luntian. That's just an initial reaction to the medicine. Normal lang yan. The body is adjusting." Mabilis na sagot ni Dagsin. Ang boses ay kalmado, ngunit may pilit na diin. Just hold him. It will pass. Huwag kang mataranta." Sinunod ni Luntian ang sinabi niya. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Ilang minuto pa, humupa nga ang panginginig ni Ulap. Ngunit ang takot na iniwan nito sa puso ni Luntian ay hindi. Nakatayo sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto si Habi. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang panginginig ni Ulap. At sa sandaling iyon, ang kanyang kutob ay naging isang malakas na sigaw sa kanyang isipan. Hindi ito tama. Hindi ito allergy. Ito ay lason. Alam niya ang mga sintomas na yon. Ang biglaang panginginig. Ang pagkabalisa. Nakita na niya yon dati sa sarili niyang anak. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Ang araw na namatay ang kanyang anak dahil sa maling gamot na ibinigay ng isang albularyo sa kanilang baryo. Ang parehong panginginig, ang parehong pagkabalisa, ang parehong kawalan ng magawa. Hindi niya hahayaang maulit iyon. Habang si Luntian ay abala sa pagpapakalma kay Ulap, pumasok si Habi sa kusina. Sa basurahan, nakita niya ang maliit na hiringgilya na ginamit ni Dagsin para ihalo ang bitamina sa gatas. May kaunti pang likido na natira doon. Maingat niya itong kinuha, binalot sa isang malinis na panyo at itinago sa kanyang bulsa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya dito, pero alam niyang ito ang ebidensya. Ang simula ng isang katotohanang kailangan niyang ilantad, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kapahamakan. Tumingin siya pabalik sa nursery kung saan si Luntian ay yakap-yakap pa rin ang nanginginig na sanggol. Bulag sa katotohanang ang gamot na inaakala niyang lunas ay siya palang mismong lason. Lumipas ang 2 araw na tila isang bangungot. Ang kalagayan ng kambal ay pabago-bago. May mga sandali ng katahimikan na dulot ng gamot na agad sinusundan ng matinding pagkabalisa at pag-iyak. Si Luntian ay tila isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Ang bawat desisyon ay nakadepende sa tawag kay Dagsin. Samantala, si Habi ay naghihintay. Itinatago niya ang hiringgilya, nag-iisip ng paraan kung paano ipapakita kay Luntian ang katotohanan nang hindi siya pagbibintangang nababaliw. Ngunit paano niya gagawin iyon? Sino ang maniniwala sa isang simpleng kasambahay laban sa isang respetadong doktora? Ang pagkakataon o marahil ay ang tadhana ay dumating sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Isang hapon, habang nag-uusap sa telepono si Luntian at Dagsin sa library, narinig ni Habi ang isang iyak na naiiba. Hindi ito ang karaniwang iyak ng gutom o pagkabagot. Ito ay isang iyak na puno ng sakit. Isang iyak na humihingi ng saklolo. Galing ito kay Sinag. Sumilip si Habi sa nursery. Nakita niya ang sanggol
na namimilipit sa kuna, ang mukha ay namumula at ang paghinga ay tila hirap. Nag-iisa ito. Si Ulap ay natutulog sa kabilang kuna. Hindi na niya natiis. Ang alaala ng kanyang namatay na anak ay sumampal sa kanya. Hindi ko hahayaang may mangyari sa batang ito. Ang mga utos ni Luntian, ang mga babala ni Dagsin, lahat ay naglaho. Ang tanging narinig niya ay ang instinto ng isang ina. Dali-dali siyang pumasok. Dahan-dahan niyang binuhat si Sinag, niyakap ito ng mahigpit. Shh! Nandito na si nanay. Nandito na ako. Bulong niya. Ang salitang nanay ay kusa na lamang lumabas sa kanyang mga labi. Sinubukan niyang pakalmahin ang bata, pero lalo itong nahirapan sa paghinga. Ang mga maliliit nitong kamay ay kumakapit sa kanyang damit. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. At sa sandaling iyon, nangyari ang pinakamasaklap. Biglang nanlambot ang katawan ni Sinag sa kanyang mga bisig. Ang pag-iyak ay biglang tumigil. Ang mga mata nito ay pumikit. Tumigil ito sa paghinga. Sinag! Sinag! Gumising ka! Sigaw ni Habi. Tinatapik-tapik ang likod ng sanggol. Ang kanyang puso ay tila hinahatak palabas ng kanyang dibdib. Tulong! Tulong! Ang kanyang sigaw ay narinig ni Luntian at Dagsin. Sabay silang pumasok sa silid at ang naabutan nila ay isang eksenang perpektong inihanda para sa isang trahedya. Si Habi na may hawak na isang tila walang buhay na sanggol. Anong ginawa mo sa anak ko? Isang sigaw na puno ng galit at takot ang kumawala mula kay Luntian. Ngunit si Dagsin ang mas mabilis. Agad niyang kinuha si Sinag mula kay Habi. Tumawag ka ng ambulansya, Luntian. Bilis! Utos niya habang sinisimulan ang isang palabas ng pag-CPR sa sanggol. Anong ipinainom mo sa kanya? Baling ni Dagsin kay Habi, ang mga mata ay nag-aapoy sa bintang. Nakita kita. May inilagay ka sa bibig niya. Wala po akong ginawa. Umiiyak na sagot ni Habi. Ang buong katawan ay nanginginig. Sinusubukan ko lang po siyang tulungan. Pero wala nang naniwala sa kanya. Ang ebidensya ay nasa harap nila. Siya ang huling humawak sa bata. Habang nagkakagulo, kumilos si Dagsin. Sa isang mabilis na kilos na hindi napansin ni Luntian, kinuha niya ang isang maliit na supot ng mga pinatuyong dahon ng sampagwita mula sa bulsa ni Habi. Isang bagay na ginagamit ni Habi bilang pabango sa mga damit. Ito, sigaw ni Dagsin. Itinaas ang supot na para bang ito ay isang sandata. Ito ang lason. I knew it. I warned you, Luntian. Sinabi ko sa iyo na hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang supot ng sampagwita. Ang tila walang buhay na sanggol. Ang mga luha ni Habi. Ang mga babala ni Dagsin. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa isip ni Luntian. Bumubuo ng isang nakapangingilabot na konklusyon. Ang babaeng nagdala ng kapayapaan sa kanyang tahanan ay siya ring nagdala ng kamatayan. Hindi totoo yan. Hikbi ni Habi na paluhod sa sahig. Dumating ang mga pulis kasabay ng mga paramedics. Habang inaasikaso nila si Sinag na sa kabutihang palad ay muling huminga, ang mga pulis naman ay lumapit kay Habi. Ma'am, kailangan niyo po munang sumama sa amin sa presinto, sabi ng isang pulis. Tumingin si Habi kay Luntian. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit katiting na pagtitiwala. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Luntian ay isang bagay na mas masakit pa sa posas na ikinakabit sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang galit, ang pagkasuklam, at ang tuluyang pagkawala ng tiwala. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pakiusap niya habang hinihila siya palabas. Hindi sumagot si Luntian. Tinalikuran niya ito. Ang atensyon ay nasa anak na isinasakay sa stretcher. Habang inilalabas ng mansyon, napatingin si Habi sa mukha ni Dagsin. Nakatayo ito sa likod ni Luntian. Ang isang kamay ay nasa balikat ng lalaki.
tila nagbibigay ng suporta. At sa isang saglit na sila lang ang nakakita, isang malamig at mapanagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dagsin. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Habi ang lahat. Hindi ito aksidente, isa itong patibong. At siya na ang tanging hangad ay magbigay ng kalinga ang siyang nahulog dito nang walang kalaban-laban. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pangalan ni Habi Sinukuan ay nasa lahat na ng social media at news outlets. Ang mga headlines ay malulupit at walang awa. Yaya, laso ng sukli sa tiwala ng bilyonaryong amo, anghel sa araw, demonyo sa gabi. Ang kwento ng kasambahay na manlalason. Ang kanyang litrato na kinuha habang siya'y umiiyak at nakaposas ay naging simbolo ng kataksilan. Sa loob ng malamig at masikip na selda, naramdaman ni Habi na gumuho ang kanyang mundo. Ang bawat bulungan ng ibang preso, ang bawat tingin ng mga gwardiya ay tila isang hatol. Dito hindi na siya si Habi. Siya ay isang kriminal, isang monster. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, habang nakatingin sa kisame na puno ng agiw, bumalik sa kanya ang lahat. Ang mukha ng kanyang anak, ang init ng yakap nito, ang pakiramdam ng kawalan nang ito'y mawala. At ngayon, nararamdaman niya ulit iyon. Ang pagkawala ni na Ulap at Sinag, dalawang batang minahal niya na parang sarili niyang dugo, na inagaw mula sa kanya ng isang kasinungalingan. Anak, patawarin mo si nanay. Hikbi niya sa dilim, hindi para kina Ulap at Sinag, kundi para sa sarili niyang anak. Ang sugat na akala niya'y nagsisimula nang maghilom ay muling bumuka at mas sariwa ang sakit nito ngayon. Samantala, sa Hacienda Silakbo, isang bagong reyna ang umuko pa sa trono. Si Dagsin Balagtas. Sa dahilan na kailangan ang kambal ng 24/7 medical supervision, lumipat na ito sa mansyon. Ang mga gamit niya ay unti-unting pumalit sa mga gamit ni Mahalina. Ang pabango niya ang naging amoy ng kabahayan. Ang mga utos niya ang naging batas. Luntian, I think it's time to redecorate the nursery. The colors are too gloomy. Mungkahi niya isang araw. We should also change Mahalina's photos. It might be affecting you negatively. We need to move on for the kids, sabi niya sa ibang araw. Si Luntian, na wasak at litong-lito, ay sunod-sunuran na lamang. Ang isip niya ay abala sa pag-aalala sa kalusugan ni Sinag na nasa ospital pa rin at sa galit na nararamdaman niya para kay Habi. Si Dagsin ang kanyang naging sandalan, ang kanyang tanging kakampi sa gitna ng unos. Hindi niya namamalayan na ang taong kanyang pinagkakatiwalaan ay siya palang dahan-dahang bumubura sa lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Isang araw, pinilit ni Luntian ang sarili na dalawin si Habi sa kulungan. Kailangan niya ng sagot, kailangan niyang marinig mula mismo dito ang pag-amin. Nakita niya si Habi sa likod ng rehas, payat, putla, at ang mga matang dati puno ng buhay ay ngayoy walang kislap. Bakit mo ginawa yon, Habi? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Pagkatapos ng lahat, binuksan ko ang pamamahay ko sa'yo. Tumingin si Habi sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Luntian ang kislap ng dati niyang nakilala. Wala akong kasalanan si Luntian, sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Patibong po ang lahat. Si Dr. Dagsin, may kinalaman po siya. Ngunit para kay Luntian, isa na lamang itong desperadong pagsisinungaling. Huwag mo nang idamay si Dagsin dito. Siya ang nagligtas sa anak ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na si Sinag. Ang gamot na ibinibigay niya. Pagpapatuloy ni Habi. Hindi po yon bitamina. Sir, maniwala po kayo. Tumigil ka na. Sigaw ni Luntian. Hindi na napigilan ang galit. Umakyat ka na sa korte, Habi, para matapos na to. Para sa kapayapaan ng lahat. Iyon na ang huling sinabi niya bago tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo
ay tila isang pako na ibinabaon sa ataol ng pag-asa ni Habi. Naiwan si Habi na umiiyak, hindi dahil sa bintang, kundi dahil sa katotohanang ang taong pinaglaanan niya ng kalinga ay siya pang unang humatol sa kanya. Pag-uwi, niluntian sa mansyon, naabutan niya si Manang Mayumi na tahimik na nag-aayos ng mga gamit sa dating kwarto ni Habi. Itapon niyo na ang lahat ng yan, Manang. Ayokong may makitang anumang bakas niya dito. Utos ni Luntian. Tumangulang ang matanda. Ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang lungkot. Bilang pinakamatagal na tagapaglingkod sa pamilya Alpas, marami na siyang nakita. Alam niya kung ano ang itsura ng tunay na pagmamahal at alam din niya kung ano ang itsura ng pagkukunwari. At nitong mga nakaraang araw, mayroon siyang nararamdaman na hindi tama. Habang inaayos ang mga damit na iiwan ni Habi, may isang bagay na nahulog mula sa isang lumang bestida. Isang maliit, nakatuping papel. Isang resibo mula sa isang botika sa baryo nila. Kinuha niya ito, ngunit hindi iyon ang nakapukaw sa kanyang atensyon. Sa likod ng resibo, may isang sulat kamay. Isang listahan, ang pangalan ng kanyang namatay na anak, at sa ilalim nito, isang maikling tatala. Paalala sa sarili, huwag kalimutan ang nangyari. Ang maling gamot, ang panginginig, ang hirap sa paghinga, huwag na hayaang maulit. At sa ilalim noon, may isa pang isinulat na tila idinagdag kamakailan lang. Parehong-pareho, ang gamot ni Dr. Dagsin, kailangang malaman ni Sir Luntian. Napatigil si Manang Mayumi. Tinitigan niya ang papel. Hindi ito isang ebidensya na tatanggapin sa korte. Ngunit para sa kanya, na nakasaksi sa lahat, ito ay isang testamento, isang babala. Bigla, may isa pang bagay na pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na sinubukan niyang kalimutan. Ang mga huling araw ni Mahalina. Ang mga pantal. Ang pagiging iritable. Ang bitamina na palihim ding ibinibigay ni Dagsin dito noon. Kasabay nito, mula sa lumang aparador ni Habi, may nahulog pang isang bagay. Isang maliit na libro. Isang diary. Dahan-dahan niya itong binuksan. At sa huling pahina, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang huling isinulat ni Habi bago ito dakpin. Panginoon, kayo na po ang bahala sa kambal. Bantayan niyo po sila. May masama po akong kutob kay Dr. Dagsin. Gabi na nang maglakas loob si Manang Mayumi, nakausapin si Luntian. Naabutan niya itong nakaupo sa kanyang opisina, napapaligiran ng mga papeles ng kaso laban kay Habi. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala at galit. Sir Luntian, mahinang tawag ng matanda. Ano yon, Manang? Kung tungkol sa mga gamit ni Habi, sinabi ko nang itapon na lahat. Sagot ni Luntian nang hindi lumilingon. Hindi po tungkol doon, sir. Lumapit si Manang Mayumi at maingat na inilapag sa mesa ang diary ni Habi. Nakita ko po ito. Baka gusto niyong basahin. Tiningnan ni Luntian ang diary ng may pagkasuklam. Bakit ko babasahin ang kasinungalingan ng isang manlalason? Hindi sumagot si Manang Mayumi. Sa halip sinabi niya ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Luntian. Sir, naalala niyo po ba ang mga huling araw ni Mama Halina? Natigilan si Luntian. Tumingin siya sa matanda. Ang mga matay nagtatanong. Ang mga pantal niya, ang pagiging iritable, ang hirap sa pagtulog, pagpapatuloy ng matanda, ang boses ay halos pabulong. Sir Luntian, ang mga sintomas ng kambal, parehong-pareho sa dinanas ng kanilang ina. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Luntian. Ang mga sinabi ni Manang Mayumi ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa kanyang isipan. Ang mga alaala ay biglang bumalik. Ang pag-aalala niya kay Mahalina, ang mga paliwanag ni Dagsin tungkol sa pregnancy complications, ang mga gamot na si Dagsin lang ang may alam. Anong ibig mong sabihin, Manang? Hindi ko po alam, sir.
Pero ang kutob ng isang matanda, malakas. Iniwan ni Manang Mayumi si Luntian na tulala. Napatingin si Luntian sa diary sa kanyang harapan. Itinaboy niya ang pag-aalinlangan at binuksan ito. Binasa niya ang bawat salita. Hindi ito ang diary ng isang kriminal. Ito ang diary ng isang ina na nagluluksa. Ang bawat pahina ay puno ng sakit at pangungulila sa namatay na anak. At ang bawat bagong pahina ay puno ng pagmamahal para kina Ulap at Sinag. Nakasulat doon kung paano niya unang napatulog ang kambal, ang unang ngiti ni Ulap, ang paboritong himig ni Sinag, at sa huling pahina, ang babala laban kay Dagsin. Isang butil ng pagdududa ang tumubo sa puso ni Luntian. Isang napakaliit na butil, ngunit sapat na para sirain ang pader ng galit na kanyang itinayo. Kinabukasan, habang wala si Dagsin, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Pumasok siya sa kwarto kung saan tumutuloy si Dagsin. Sa ibabaw ng mesa nito, nakita niya ang botelya ng bitamina. Sa tabi nito, ang isang medical kit. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kumuha siya ng isang malinis na hiringgilya mula sa kit. Sinipsip ang kaunting likido mula sa botelya at maingat na inilagay sa isang maliit at malinis na lalagyan. Pagkatapos, pumunta siya sa dating silid nila ni Mahalina. Isang lugar na iniiwasan niya sa loob ng isang buwan. Ang amoy ni Mahalina ay naroon pa rin. Binuksan niya ang medicine cabinet nito. Nandoon pa rin ang mga gamot ng kanyang asawa. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito hanggang sa may nakita siyang isang kakaibang bote sa pinakalikod. Isang gamot na may pangalang hindi pamilyar sa kanya. Isang gamot para sa isang neurological condition na hindi niya alam na meron si Mahalina. Kinuhanan niya ito ng litrato. Gamit ang isang alias, ipinadala ni Luntian ang sample ng bitamina sa isang independent laboratory para sa isang comprehensive toxicology analysis. Sinabi niyang ito ay para sa isang research project. Nagbayad siya ng malaki para sa isang rush result. Sa sumunod na 2 araw, nagpanggap si Luntian. Nagpanggap siyang nagtitiwala pa rin kay Dagsin. Nagpanggap siyang naniniwala pa rin sa kasalanan ni Habi. Ngunit sa loob-loob niya, isang digmaan ang nangyayari. Ang bawat ngiti ni Dagsin, ang bawat pag-aalala nito sa kambal, ay tila may anino ng kasinungalingan. Isang gabi, habang nag-aalaga siya kay Ulap, na muling naging iritable, pumasok sa isip niya ang isang tanong. Kung totoo ngang may sakit ang mga anak niya, bakit tila hindi sila gumagaling? Bakit tila paikot-ikot lang ang kanilang kalagayan? At dumating ang araw na hinihintay niya. Isang email. Subject, urgent. Laboratory results for sample 74. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang attachment. Isang listahan ng mga chemical compounds. Hindi niya naintindihan ang karamihan sa mga ito, maliban sa isa. Ang primary active component. Amitriptyline. Mabilis niyang sinearch ang pangalan sa internet. Ang resulta ay sumampal sa kanya ng malakas. Ito ay isang uri ng antidepressant. Sa mataas na dosage, lalo na para sa mga sanggol, ang mga side effects nito ay irritability, muscle twitching, seizures, breathing difficulties, at rashes, ang lahat ng sintomas ng kanyang mga anak. Ngunit hindi iyon ang pinakamasaklap. Kinuha niya ang litrato ng bote ng gamot ni Mahalina. Zoom in niya ang pangalan. Nandoon ito. Malinaw na malinaw, amitriptyline. Gumuho ang mundo ni Luntian Alpas sa pangalawang pagkakataon. Hindi ito isang minanang sakit. Hindi ito allergy. Ito ay isang sinadyang paglalason. Nilikha ni Dagsin ang isang sakit na hindi naman totoo. Gamit ang parehong gamot na naging sanhi ng paghihirap ng kanyang asawa noon. At ibinintang niya ang lahat sa isang inosenteng babae. Isang malamig at nakakakilabot na galit ang gumapang sa buong pagkatao ni Luntian. Ang kalungkutan ay napalitan ng determinasyon. Ang pagkalito ay napalitan ng isang malinaw na layunin.
Tapos na ang pagiging biktima. Oras na para sa paniningil. Sa sumunod na araw, si Luntian Alpaz ay ibang tao. Ang bakas ng kalituhan at pighati sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapanganib na kalma. Ang kanyang mga kilos ay kalkulado. Ang kanyang mga mata, na dati laging malungkot, ay mayroon ng talim ng isang punyal na handang tumarak. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang pinakamagaling na abogado. Ipinaliwanag niya ang lahat, ang resulta ng laboratorio, ang gamot ni Mahalina, ang diary ni Habi. Kasama ang abogado, bumuo sila ng isang plano. Hindi sapat na malaman niya ang katotohanan. Kailangan niya itong marinig mula mismo sa bibig ni Dagsin. Kailangan niya ng isang pag-amin. Dagsin, pwede ba tayong mag-usap? Sabi ni Luntian sa telepono. Ang boses ay sinadya niyang gawing pagod at puno ng pagsisisi. Sa library, mamayang gabi, may mahalaga lang akong sasabihin. Of course, Luntian. Anything for you. Sagot ni Dagsin. Ang boses ay puno ng tagumpay. Para sa kanya, ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang tuluyang pagsuko ni Luntian sa kanya. Bago ang kanilang pagkikita, inihanda ni Luntian ang entablado. Naglagay siya ng mga hidden cameras at microphones sa library sa tulong ng kanyang security team. Sa isang katabing silid, naghihintay ang kanyang abogado at 2 investigador na naka-plain clothes. Ang lahat ay nakahanda para sa pagbagsak ng kurtina. Dumating ang gabi. Pumasok si Dagsin sa library. Suot ang isang eleganteng bestida. Ang puting coat ng isang doktor ay napalitan na ng kasuotan ng isang ginang ng mansyon. Luntian, bati niya ng may malambing na ngiti. You look troubled. Umupo ka, Dagsin, sabi ni Luntian. Itinuro ang silyang nasa tapat niya. Gusto kitang pasalamatan. Para saan? Nagtatakang tanong ni Dagsin. Para sa lahat. Sa pag-aalaga mo sa mga bata. Sa pag-aalaga mo sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Lalong lumapad ang nangiti ni Dagsin. Ito na. Sinabi ko naman sa'yo, Luntian, I will always be here for you. Ako ang mas nakakakilala sa'yo. Higit pa kay Mahalina. Dito na nagsimula si Luntian. You're right. Masyado akong nabulag sa pagluluksa ko. Maging sa kaso ni Habi. Tama ka pala tungkol sa kanya. Isang pagkakamali ang pagtitiwala ko sa kanya. Mabutit na tauhan ka na. Sabi ni Dagsin, inabot ang kamay ni Luntian sa ibabaw ng mesa. Hayaan mo, aayusin natin ang lahat. Bubuo tayo ng bago. Tayo. Hinigpitan ni Luntian ang hawak sa kamay nito. May isang bagay lang na bumabagabag sa akin, Dagsin. Inilabas niya ang resulta ng toxicology report at inilatag sa mesa. Itong resulta ng huling blood test ng mga bata. May nakitang amitriptyline. Hindi ba't iyan din ang gamot na iniinom ni Mahalina noon? Natigilan si Dagsin. Ang ngiti sa kanyang mukha ay bahagyang naglaho. Where did you get that? Baka nagkamali lang ang laboratorio. Hindi sila nagkamali. Mariing sabi ni Luntian. Tinitigan niya si Dagsin ng diretso sa mata. Ang kalmadong maskara ni Luntian ay nagsimula ng mag-init. Ang tanong ko, Dagsin, paano nagkaroon ng gamot ni Mahalina sa katawan ng mga anak ko? Nagsimulang mamawis ang noo ni Dagsin. Hindi ko alam. Baka si Habi. Baka siya ang kumuha sa gamit ni Mahalina. At hindi si Habi. Ang sigaw ni Luntian ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasabay ng malakas na paghampas niya sa mesa. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya. Ikaw ang gumawa nito. Itinapon ni Luntian ang isang kopya ng reseta ng gamot ni Mahalina. Isang resetang si Dagsin mismo ang pumirma. Ikaw ang nagreseta. Ikaw ang nagbigay. Ikaw ang nakakaalam kung paano nito pinahirapan ng asawa ko. At ginamit mo ito sa sarili kong mga anak. Bakit? Dito na bumagsak ang lahat ng depensa ni Dagsin. Ang kanyang mukha ay nag-iba.
Mula sa pagkagulat, naging takot, at sa huli, naging purong galit. Bakit? Tumayo siya. Ang boses ay naging matinis at puno ng hinanakit. Dahil sawang-sawa na akong maging anino lang niya. Ako ang laging nandyan para sa kanya. Ako ang nakikinig sa lahat ng problema niya. Pero pagdating sa'yo, ako ang laging talo. Ang mga salita ay bumuhos mula sa kanya na parang isang maruming ilog. Ako ang dapat na nasa pwesto niya. Ako ang mas karapat dapat sa'yo luntian. Pero kahit noong patay na siya pa rin. Ang multo niya, ang mga alaala niya, nakabalot pa rin sa'yo. Kailangan kong gawin yun. Kailangan kong ipakita sa'yo na ako lang ang makakatulong sa'yo. Ako lang ang makakaligtas sa pamilya mo. Sa pamamagitan ng paglalason sa mga anak ko at pagbibintang sa isang inosenteng tao, sigaw ni Luntian, hindi makapaniwala sa kabaliwang naririnig niya. That woman, she was nothing. Tawa ni Dagsin, isang tawang walang saya. Isang hamak na katulong. Anong karapatan niyang agawin ang pwestong dapat ay sa akin? Ginawa ko lang ang nararapat. Inalis ko ang sagabal. You're a monster. Bulong ni Luntian puno ng pagkasuklam. Kung monster ako, ikaw ang gumawa sa akin. Sigaw pabalik ni Dagsin. Sa hudyat ni Luntian bumukas ang pinto. Pumasok ang mga investigador at ang kanyang abogado. Ang mukha ni Dagsin ay biglang namutla. Napatingin siya sa paligid, sa mga librong tila mga saksi, sa mga bintanang tila mga matang humuhusga. Doon niya napagtanto ang lahat. Isa itong bitag. Dagsin Balagtas, you are under arrest for frustrated murder and perjury. Sabi ng isang investigador habang nilalapitan siya. Sinubukan niyang tumakbo, manlaban, ngunit wala na siyang kawala. Habang pinuposas ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Luntian. Isang tingin na pinaghalong galit, pagkabigo, at isang nakakaawang pagsamo. Kinaladkad siya palabas ng silid. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay umalingaw-ngaw sa pasilyo hanggang sa maglaho. Naiwan si Luntian sa gitna ng library. Ang bigat ng tagumpay ay mas mabigat pa kaysa sa pighati o nakuha niya ang hustisya. Ngunit habang bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Habi sa likod ng rehas, ang mga matang nagmamakaawa, ang mga salitang hindi niya pinakinggan, isang mas matinding damdamin ang pumalit sa kanyang galit. Isang nakakawasak na pagsisisi. Paano niya haharapin ang babaeng sinira niya ang buhay? Paano siya hihingi ng tawad sa isang kasalanang halos walang kapatawaran? Ang pag-aresto kay Dr. Dagsin Balagtas ay naging isang national scandal. Ang doktora ng bayan ay naging doktorang manlalason. Sa isang iglap, nabaliktad ang mundo. At sa gitna ng iskandalong ito, isang pangalan ang dahan-dahang nalinis mula sa putik. Habi sinukuan. Sa tulong ng mga abogado ni Luntian, agad na napawalang sala si Habi. Paglabas niya ng kulungan, hindi galit o saya ang una niyang naramdaman, kundi isang matinding pagod. Pagod sa katawan, sa isip at sa puso. Ang tanging gusto niya ay umuwi. Umuwi sa Barangay Ginhawa, sa payapang buhay na kanyang tinalikuran. Ngunit hindi yun hinayaan ni Luntian. Nang sumunod na araw, nagpatawag siya ng isang press conference. Sa harap ng daan-daang kamera at mikropono, ginawa niya ang isang bagay na bihirang gawin ng isang taong kasing yaman at kasing poderoso niya. Humingi siya ng tawad. Ako po ay nagsasalita sa inyo ngayon, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ama at isang taong nagkamali. Simula niya, ang boses ay matatag, ngunit puno ng pagsisisi. Nagkamali ako sa paghuhusga. Nabulag ako ng aking sariling pighati at takot. At dahil sa aking pagkakamali, isang inosenteng tao ang nasira ang pangalan at dumanas ng hirap na hindi niya dapat maranasan. Tumingin siya ng diretso sa pangunahing kamera na para bang kinakausap niya mismo si Habi. Habi sinukuan.
Sa ngalan ng aking pamilya, ako ay humihingi ng isang tapat at taos-pusong paumanhin. Patawarin mo ako sa sakit na naidulot ko sa iyo. Patawad. Ang kanyang public apology ay naging viral. Ngunit para kay Luntian, hindi iyon sapat. Alam niyang ang mga salita sa telebisyon ay walang kwenta kung hindi niya ito sasabihin ng personal. Kaya't ginawa niya ang isang bagay na hindi niya pa nagagawa sa buong buhay niya. Biniyahe niya ang daan-daang kilometro patungo sa isang maliit na baryo na hindi niya mahahanap sa mapa kung walang tulong. Nagtanong-tanong siya, naglakad sa maputik na daan hanggang sa marating niya ang isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga halaman. Naabutan niya si Habi na nagdidilig, suot ang isang simpleng duster. Sa pag-angat nito ng mukha at pagkita sa kanya, ang pandilig ay nabitawan nito. Ang mga mata ni Habi ay nagpakita ng gulat, ng kaunting takot, at ng isang pader na tila itinayo para protektahan ang kanyang sarili. Sir Luntian, anong ginagawa niyo rito? Habi, sabi ni Luntian. Ang boses ay halos mabasag. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang sinabi ko sa TV, kulang pa yon. Nandito ako para sabihin sa iyo ng harapan. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Habi. Pinulot lang niya ang pandilig at nagpatuloy sa ginagawa. Hindi sumuko si Luntian. Sa mga sumunod na araw, nanatili siya sa baryo. Nag-check-in siya sa isang maliit na paupahan. Araw-araw, pumupunta siya sa bahay ni Habi. Hindi para pilitin itong magpatawad, kundi para ipakita ang kanyang pagsisisi. Tumulong siyang magkumpuni ng bakod. Tumulong siyang magbuhat ng mga sako ng bigas. Ipinakita niya sa gawa, hindi sa salita, na seryoso siya. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno ng mangga, sa wakas ay nagsalita si Habi. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Tanong nito. Ang tingin ay nasa malayo. Hindi ang kulungan, hindi ang mga bintang. Ang pinakamasakit ay yung makita ko sa mga mata mo na naniwala kang kaya kong saktan ng mga anak mo. Tumulo ang luha ni Luntian. Alam ko, at habang buhay kong pagsisisihan yon. Habi, kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng ito, iyon ay ang halagang ng tiwala. At sinira ko ang tiwala mo. Doon na ikinuwento ni Habi ang tungkol sa kanyang anak. Ang sakit, ang pagsisisi, ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang pagmamahal niya kina Ulap at Sinag. At sa unang pagkakataon, nakinig si Luntian, hindi bilang amo, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa sakit ng pagkawala. Hindi mo kasalanan yon, Habi, sabi ni Luntian. Hindi mo rin kasalanan ang nangyari kay Mama Halina, sagot ni Habi. Sa ilalim ng punong yon, 2 sugatang puso ang nagsimulang maghilom. Ang pagpapatawad ay hindi dumating sa isang iglap. Ito ay isang proseso, isang mahabang pag-uusap. Maraming luhang ibinuhos, ngunit sa huli, ang pag-ibig na nagsimula sa kalinga ay muling natagpuan ng daan. Isang araw, bumalik si Luntian sa barangay Ginhawa, ngunit sa pagkakataong ito, kasama na niya sina Ulap at Sinag. Ang kambal, na ngayon ay malusog na at nakakangiti, ay tila may sariling alaala. Nang makita nila si Habi, sabay nilang iniabot ang kanilang mga mumunting kamay patungo sa kanya. Naluha si Habi habang niyayakap ang 2 bata. Dito, sa yakap na ito, naramdaman niyang buo na ulit siya. Hindi nag-propose si Luntian gamit ang isang mamahaling singsing. Sa halip, sa harap ng puntod ng anak ni Habi, lumuhod siya. Habi, sabi niya, hawak ang kamay nito. Hindi ko maibabalik ang nakaraan. Hindi ko mapapantayan ang pagmamahal na nawala sa'yo. Pero hayaan mong ialay ko sa'yo ang hinaharap. Hayaan mong tulungan kitang buuin ulit ang pamilyang winasak ko. Hayaan mong mahalin kita. At hayaan mong mahalin mo kami. Pakasalan mo ako, Habi. Ang kanilang kasal ay simple lang. Ginanap ito sa hardin ng Hacienda Silakbo, na ngayon ay hindi napugad ng kalungkutan,
kundi isang hardin ng mga bagong simula. Ang mga bisita ay iilan lamang, kabilang si Manang Mayumi na lumuluha sa tuwa. Habang nagpapalitan sila ng I do, si Ulap at Sinag na naglalakad na ay tumakbo patungo sa kanila. Binuhat sila ni Luntian at Habi at sa harap ng lahat, 4 na tao ang nagyakapan. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpapatawad, pagtitiwala at ng isang pag-ibig na kayang maghabi ng mga sirang pangarap para maging isang magandang bukas. At sa Hacienda Silakbo, isang bagong uri ng katahimikan ang namayani. Hindi ang katahimikang maringal, hindi ang katahimikan pagkatapos ng iyak, kundi ang masayang katahimikan ng isang buo at masayang pamilya. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Habi at Luntian, isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hinahabi, hindi ng dugo, kundi ng mga pusong marunong maghilom at matutong magtiwalang muli. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Naway may aral kayong napulot at inspirasyong baon sa inyong mga puso. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyo? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pagkwentuhan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share nyo na rin po sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung bago po kayo sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.